Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay unang Lunes ng buwan ng Agosto. So umaga dito, ang pagtataas ng ating watawat ay pangungunahan ng aming tanggapan, ang Bureau of Permits. Simulan na po natin ang ating programa sa pag-awit ng lupang hinirang at pagtataas sa kwantila ng Republika ng Pilipinas. Itaas muna ang ating kanang kamay. Ako ay Pilipino, kung katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan, na may tangal, katarungan at kalayaan, na pinapikilos ng sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tayo po ay yumuko at damhin ang presensya ng Panginoon Diyos. Panginoon po na aming Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Nag-aalay po kami ng pagpupuri sa iyong banal na harapan, sa ibinibigay mo pong buhay at kalusugan sa amin. Nawa po, ingatan pa rin po kami sa araw-araw naming pamumuhay. Sana po, Panginoon Diyos, Ikaw na po ang bahala mag-iingat sa amin sa buong araw namin paggawa. Nawa po, pagkalooban pa po kami ng karunungan na aming kinakailangan at determinasyon sa kasipagan sa aming mga pagtatrabaho. Nawa po, patuloy mong basbasan at pagpalain ang mga nangunguna sa aming lungsod sa pangunguna po ng aming minamahal na Mayor Isko Moreno Dumagoso at Vice Mayor G. Atienza, na patid mo po ang kanilang pagpapagal sa mga pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Kahit na merong sakuna o kalamidad, hindi ko ito naging hadlang sa kanilang pagtupad ng tungkulin at sa paglilingkod sa bayan. Aming hinihiling sa iyo, Panginoon, na sana po bigyan pa kami ng mainam na kalusugan, ilayo po sa anumang kapahamakan at anumang karamdaman. Sana po, dinggin mo ang aming mga dalangin sa iyo, at tayo'y magalang po namin hinihiling sa pangalan po ni Jesus. Amen.
panunumpa ng lingkod bayan. Pakitaas po ang ating kanang kamay. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang pinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod na ako ng may malasakit, katapatan at kausayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at pagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian ng pamahalaan. Pipigilan at sisiwalat ko sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon na makabagong panahon tungo sa adhikain na matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangarin ito, kasihan nawa ako ng may kapal. Taas po natin muli ang ating kanang kamay. Panata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang pinamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas.
pong ito upang magbigay ng kanyang maikling mensahe. Ipinakikilala ko po sa inyo ang kasalukuyang namumuno sa aming tanggapan, ang Bureau of Permits, our Director, Mr. Levi C. Facundo. Honorable Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, Honorable Vice Mayor Angela Chi Atienza, Secretary to the Mayor Mr. Manuel Zarcal, ang ating pong City Administrator, Attorney Wardy Quintos, Chief of Staff Mr. Cesar Chavez, sa ating mga kagalang-galang na konsehal na nadarito ngayon, heads of departments, bureaus at sa lahat ng mga kapwa ko kawali sa paglilingkod dito sa lungsod ng Maynila, to our guests mula sa Lawson Philippines Inc., Mr. Sherwin Santos, Senior Officer, Site Development ng North, Ferdinand Albendia, Unit Head North, Senior Officer, Site Development, Shenny Guevara, Senior Officer, Site Development, Mr. Taru Aisaka, General Manager, Head Site Development, Project Management, Mr. Yasuhiro Sato from Lawson Japan and Lawson Philippines Inc. Management, Ohio Desandas. From Dali Everyday Grocery, kasama rin po natin si Mr. Reggie De La Cruz, Director of Admin, Nicholas Oshowski. Should I say good morning? Good morning. Mary Ann Dapot Dinla, Expansion Manager, Mr. Frederick Lim, Expansion Supervisor, at Mr. Michael Lozares. May maganda po silang dalang magandang balita para sa lahat ng mga taga-Maynila. Noong 2019 ay nagsimula pong itayo ang Business One-Stop Shop sa unang termino ng ating kagalang-galang na alkalde, Mayor Isko Moreno Domagoso. Ito ay bilang pagsunod sa Ease of Doing Business Act ng 2018. Dito ay na-streamline natin ang mahabang proseso ng pagpe-permit mula sa 19 steps, pababa into 4 steps. It was a big leap indeed. At dahil dito ay naging mabilis ang mga proseso at naging maayos ang pagnenegosyo sa lungsod ng Maynila hanggang sa mga unang buwan ng taong 2020. Then, the pandemic came. Mabilis na kumilos ang ating alkalde at tinipon lahat agad ang mga iba't ibang departamento at sektor sa paglilingkod sa lungsod ng Maynila. Kasama na po ang economic sector na kung saan tayo ay kasama. Mula dito ay iisa lamang at maikli ngunit maliwanag ang kanyang direktiba. Ease or cushion the economic effects of the pandemic. Kaya tayo ay kumilos din agad at ating inulunsad ang Manila Support Local, na kung saan hinimok natin ang ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila na tangkilikin ang mga negosyo, ang mga serbisyo sa kanilang mga pamayanan dito sa lungsod ng Maynila upang patuloy na umusad ang ekonomiya sa ating lungsod. Bukod dyan ay binilisan din natin ang pagkilos at ating inilunsad sa pagkatapos ng 3 linggo ang Manila Restaurant Week, na kung saan ito naman ay isang citywide event na kung saan ay ipinakilala natin ang ganda ng kultura dito sa Maynila kasama ng masasarap na pagkain. At dito naman hinimok natin ang mga nasa karatig nating lungsod
na pumunta rito sa lungsod ng Maynila upang patuloy ding makatulong sa ekonomiya ng ating pong syudad. Pagkatapos po ng 2 linggo, ang food traffic po sa mga restaurants at sa mga malls ay tumaas ng 30%. Isang bagay na ikinasiya natin sapagkat noon malungkot, madilim, na halos walang tao sa mga lugar na ito. Kaya unti-unti natin muling nakita ang pagsigla ng ekonomiya sa ating bansa. Kaya isang bagay po ang naging malinaw sa amin sa mga panahon yun. The increase in activity results to productivity. Kaya naman itinuloy natin ito sa pamamagitan ng iba pang mga programa tulad ng Paskuhan sa Maynila, Maynilove, gayon din ang Entrepreneur sa panahon ng buwan ng mga kababaihan. Sa gitna ng pagbibigay ng ayuda, sa gitna ng mga pagbibigay ng bakuna, pagtatayo ng mga pasilidad tulad ng field hospital, ay nananatiling nakatutok ang ating alkalde sa ekonomiya ng ating syudad. Kaya noong June 2021 ay inulunsad ang Electronic Business One-Stop Shop na kung saan we further streamline ang pagpoproseso ng business permitting. Mula nga sa sinabi ko kaninang 19 steps to 4 steps, now it become 1 step ang pagpe-permit po sa lungsod ng Maynila gamit ang Go Manila App. Dahil po sa mga bagay na aking nabanggit, ay natapos ang taong 2021 nang mas mataas ang porsyento ng mga bagong negosyo kesa sa mga nawala dulot ng pandemya. Tayo po ay nanatiling maayos sa pagnenegosyo at kinilala rin tayo ng iba't ibang mga grupo, organizations tulad ng PCCI bilang most business-friendly city noong 2021. Kinilala rin tayo ng ARTA for our improved service efficiency and most resilient as a fully compliant EBOS, adhering to the gold standards of business permitting process. Kami po ang inyong Bureau of Permits. Sa akin pong mga kasama, this is who we are. Ito po ay isang paalala sa atin ng ating mandato. A reminder that we have done so many great things for our beloved city. A mandate that is exclusively given to us sa ating sa Bureau of Permits. Alam kong hindi naging madali sa atin ang nakaraang taon. Ang iba sa atin, ang iba sa inyo, ay dumaan pa sa mahirap at hindi magandang sitwasyon. Sa inyo, let me say this. You are the most incredible people that everyone could ever wish to work with. Maraming salamat na natili kayong tapat at matatag. At ngayong ibinalik na sa atin ang ating mandato, hindi tayo nagpatumpik-tumpik. Kaya it is my pride to say, Mayor, Vice Mayor, at sa ating lahat na naririto, ang ating pong Bureau of Permits ay nakapagproseso ng 1,538 new businesses ngayon lamang buwan ng Hulyo. Ito ay 371% increase kumpara doon po sa buwan ng Hunyo. Partida, may 1,000 bagyo pa. At sa 1,538 na new businesses na ito, ay mayroon po tayong nalikhang halos 5,000 mga bagong trabaho para sa mga Manileño. And these businesses have also injected a 1.1 billion worth of investments para sa syudad na ating ekonomiya.
Lahat ng ito sa mga pagpoproseso ay may average time lamang po ng wala pang 30 minuto. Maraming salamat sa ating EBOS Business Permit at sa ating EBOS License Division for working together and working with INSINC. Partner, maraming salamat. All indices are pointing upwards. Ang ating pong Hawkers Division sa pangunguna ng ating officer in charge, Mr. Rafi Alejandro, ay nagkaroon ng koleksyon ng 3.5 million pesos, 600,000 higit sa nakolekta noong buwan ng Hunyo. Gayon din ang ating special permits na nakakolekta ng mahigit 1 milyon kumpara sa 195,000 noong buwan ng June. Kaya lahat po ng ito ay ating unang ipinagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos at sa ating pong mahal na mayor sa patuloy na pagtitiwala sa bawat isa sa atin. At simula po ng ihayag ang General Amnesty ay napakarami po naming natanggap na mga tawag, mga inquiries tungkol dito. At sa nakaraang 1 linggo lamang, 51 mga negosyo ang nag-comply sa kanilang mga deficiencies na nagkaroon po ng resulta ng koleksyon ng mahigit sa 250 milyon. Bukod pa po rito, ay meron pa po silang mga permits at taxes na kanilang i-update na nagkakalaga ng halos 2 milyon. Lahat ng ito ay atin pong ipinagpapasalamat sa maayos na pamumuno ng ating pong alkalde at ng bawat isa nasa lungsod ng Maynila. Kanina nabanggit ko po sa inyo ang mga bisita po natin dito. Sila po ay may dala sa ating magandang balita. Sila po, combined with the two of them po na mga negosyo, ang additional new stores mula ngayong July hanggang 2027 na 43 new stores. Ang kanilang commitment po sa lungsod ng Maynila. Ito po ay magbibigay ng 258 new jobs at ang total investment from July 2025 hanggang 2027 ay 298 million para po sa ating mga taga-Maynila. Ito po ay on top of the existing 39 stores na meron na po sa kanilang kanila po mga kumpanya. At sa mga negosyante po na namumuhunan sa lungsod ng Maynila, I would just like to say, our duty, which is our mandate, makes us do things well, but love makes us do them beautifully. Mahal po namin kayo, kinikilala po namin ang inyong pamumuhunan at pagbibigay ng trabaho, at higit sa lahat ang kinikilala namin ay ang impact na binibigay po ninyo sa mga komunidad at sa lahat po ng nasa pamayanan kung saan naroroon ang inyong mga negosyo. Kaya maraming salamat po sa inyo at sana'y umasa kayo lagi na kami po ay magbubuti sa aming pong mga serbisyo upang manatili na masigla, hayapa at palakas ang mga pagnenegosyo sa lungsod ng Maynila. At ngayon, isang karangalan po na ating ipakilala sa inyo. The man with a mission, the mission to make Manila great again. Ladies and gentlemen, Honorable Francisco Isko Moreno Dumagoso. Maraming salamat, Director Levi Pacundo. Palakpakan natin at sampu ng kanyang mga kasama sa Bureau of Permits, sa ating minamahal na Vice Mayor Chi,
at mga konsihal, mga department head, mga kapwa ko lingkod bayan sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Nakalimutan ikwento ni Levy. There was an incident about 2 weeks ago before the typhoon. There is this taxpayer. Nagbayad siya sa national government at nagbayad din siya sa local government. And this owner, nakita niya bakit hindi pareho yung kwentada. And you know what he did? He sent these people back to the city government only to pay the real amount, which is amounting to more than 500,000 pesos to correct the payment. Now, why am I telling you this and why Levy is telling you this? In fact, ang alam ko lang, 1,164. That was last Monday. Ngayon, 1,500 plus new businesses. And some of it, so you know, is been pending for almost 1 year. They wanted to pay, they wanted to open business, but due to some bureaucracy, red tape, or some discretionary abuse of authority done by individual. These people existed in our city doing business without permits. But they wanted to. Gusto nilang magbayad. Kaya lang yung zoning na yan, nukno ko nang hindi ko maintindihan. May pit pa sa inuyat. Totoo lang. When I see documents, I really wanted to, you know, try to, and I hope Director Mark and his new team will continue to participate by encouraging ease of doing business and ease of doing business in the city of Manila. Next will be the assessment. You will go an end-to-end journey. And I hope you cooperate. We know it already that some of those individuals in assessment did. And I don't have time to go after you. I'm going to give you the benefit of the doubt that you're going to do the right thing for the sake of our employees, our city, and especially the people of Manila. Ang buhay natin nakasalalay sa assessment, sa business permit. Sila ang pinakamalaking dalawang ahensya na nagbibigay sa atin ng panggastos para sa serbisyo. Kapag binaliwala natin yan at inayanan naman natin ang isang abogado na gustong hawakan ang lahat ng departamento at pakialaman, malamang sa hindi, magkakaleche-leche na naman tayo. And I hope, mga kapwa ko empleyado, for God's sake, once and for all, let's just do what we need to do. Tulong na tayo. Hindi naman kami, in our own little way, magpapabaya. We make sure what is due to you will be given to you. But the people of Manila deserves better things from its government. Kaya sa inyong lahat dito, nakita nyo mga panyaga, Ohayo gozaimasu. Ano nga ba yung I love you? Aistrio. Konbawa. Hindi, gabi yun.
Mali itong translator. Bago na ba? But, to Lawson and to the group, Dali, thank you for trusting the City of Manila. Masasana kayo ng ulan. Umangin pa kayo. Pag tayo'y nakitaan, ulitin ko po ito mga kapwa ko empleyado. Kapag tayo'y nakitaan ng certainty, business will come. If we are always certain in our rules and consistent with our effort, business naturally will come. Certainty attracts opportunity. And with that, it will give also opportunity for our people to find jobs inside Manila. So not to go further as far as Commonwealth, as far as Metro Manila. They stay, live, work in Manila. And that is our job as government, to create that kind of atmosphere and environment to the business sector. To those who are watching, to those who are listening, sa mga naghahanap buhay, at yung mga napahiya, I'm sorry on behalf of the city government. Bumalik na po kayo. May gobyerno na po sa lungsod ng Maynila. Kayo naman, huwag kayong mag-alala mga empleyado. Huwag kayong mag-alala. Kami, Vice Mayor, ako, at mga konsehal, lahat kami nagbibehave sa JO. Yang JO na yan ang sumira ng kaban ng bayan. Kaya, I'm telling you straight, in front of the Vice Mayor and the members of the City Council, no more abuses sa part ng mga elected official abusing job orders just to create political alliances at the expense of the city government. And your salary, alam nyo ba, araw-araw na lang, umaakyat yung dalawang barangay tanod sa ilalim ng baba ko. Kakatingin ng kakatingin kung paano tayo magpapasahod, kung paano tayo magbibigay ng benepisyo, tamang benepisyo lamang sa ating mga empleyado. Pero those are the things of the past. Kaya doon sa mga department head na baka na-excite kayo, nakatikim kayo ng matamis at sobrang tamis, sana hindi kayo nagka-diabetes sa mga nakaraang panahon. Gone are the days. We only hire that is needed. Unnecessary JO will not be tolerated. In fact, gusto ko i-share sa inyo, mga kapwa ko empleyado, dahil bagamat hindi kayo kasama sa aming meeting every Monday, I always tell them, pag ako may nalamang isang empleyado, GNO, pero unnecessary, yung department head mismo ang tatanggalin ko. Yan ang proteksyon nyo sa akin, mga empleyado ng lungsod ng Maynila. No more abuses, no more luxury, unnecessary expenditures. Kung nag-iikayat tayo na maging masinop, kami mismo, dapat ni Vice Mayor, mga konsehal o mga halal ng bayan, maging masinop sa pananalapi at paggastos sa ating kaban ng bayan ng lungsod ng Maynila. Kaya sa inyo naman, mga naparito at umating ang ating regular flag ceremony, inikayat ko kayo, tulungan ninyo ako. Nakita nyo yung mga ambulansya dyan sa Wakalit, matagal nang nakatambay yan, walang gustong gumamit. Nandiyan dyan, nangabulok. Nung binisita ko ng isang linggo, tingnan ninyo, magagamit na ulit. May darating pa sa atin, hihingi pa tayo, mamamalimos pa ako, so be it, para sa kabubuti ninyo.
Ako naman, mga kasamahan ko empleyado, kulang, o binawa ng Diyos. Bigyan ako ng lakas ng pangangatawan. Ubusin ko ang 24 oras. Mapabuti lang ang pagpapatakbo ng tahanang yan at ng buong lungsod ng Maynila. I want you to create extra mile. I want you to create extra step. Let's get back or take back our dignity in working in city government. There is dignity in us. Tinakpan lang yan ng mantika sa labi, ng mga matatamis na candy na para bang ipinamimigay sa atin, o ginawa tayong rabbit at kinakarot stick tayo ng mga politiko. Huwag na. Maging masayahin na lang tayo. Ipagpasalamat natin sa Diyos. Meron tayong trabaho. Nakasusweldo tayo. Maayos ang buhay natin. Marami tayong bagay na dapat i-appreciate sa buhay. Yes, you want iPhone? Maybe all other luxuries in life. Yes, why not? Kung kaya natin. Kung hindi naman, ipag-ibang araw nyo na lang yan. Ngayon, magsilop rin kayo sa inyong sarili. Hindi araw-araw, Pasko. Pero, ano pa man, hirap na dinaranas natin on our fiscal situation. Umanatag kayo, laging may sweldo. I really naawa ko sa sarili ko. Tanging binabalita ko na lang sweldo. But that's the reality of life. That is the reality of our situation. Kaya naman kami nagpupulis din sa sarili namin. But for now, 1,500 plus new businesses, new jobs, new income. And today, after the rainy day, nakita ninyo, sumikat muli ang araw sa Maynila. Kaya ako'y naniniwala, with your help, to each and every one of you, and those in our district, doing the same thing, what we're doing today. Magsama-sama tayo. Tulong-tulong tayo. Marami nang tumutulong sa atin ulit. Napansin nyo ba, ang dami na naman natin donation? People are coming in, going back to the city of Manila. Tulungan natin na mailagay ulit sa ayos ang ating pamahalaan. Let's prove to them, again and again, where Manila goes, the country follows. As like, katulad ng lagi natin kinakanta sa awit ng bandila, Maynila, Maynila, dalhin mo ang bandila. Hindi, magandang araw, hangad ko ang kaligtasan at kalusugan ng bawat isa sa inyo ngayong linggong ito. Isang maaraw na Lunes, isang araw na maaari natin sisimulan ng magandang linggo para sa kinabukasan ng mamamayan ng lungsod ng Maynila. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first. Thank you.